happy day. What a happy day. You know that song? Kinakanta namin yan dati sa church eh. Happy day. What is the happiest day in the world? Well, ang araw ng rapture. Take note, happy day, pinaka-happy day sa mga born-again Christians lamang. Exclusive. Then I claim exclusivity. Para lang sa mga believers sa Jesus. Yaan. Okay? So, pag sinabi kasing Jesus will come again, para kasing generalize eh. Dapat ipaliwanag mo, ano yung come again na sinasabi mo? Okay? So, may dalawang phase tayo dito. P-H-A-S-E. Event, ka na lang natin. First event, the rapture. Second coming na ba yun? Nope. It's not second coming. Huwag niyong isipin na yung rapture ay second coming kasi hindi po talaga. Yung rapture po, ito po ay revelation kay Paul na gagawin ni Jesus sa mga born-again Christians, sa ating mga believers ni Jesus. Ito po ay anytime ang pagdagit, magaganap na po. So, ito yung tinatawag sa Bible na blessed hope. Kasi may tinatawag din tayong blessed assurance. Yung blessed assurance, salvation. Diba? So ito po yung blessed hope natin, yung rapture. Why blessed hope? Akalain nyo ba naman kung magra-rapture na po ngayon, hindi matatanggalan tayo ng mga tinik sa dibdib. Kung may mga problema, suliranin. Ang mundong ito, lagi may mga suliranin. Lagi may mga problema, tatandaan po ninyo. Pero pag kay Jesus ka na, nakatuon ka doon sa araw ng rapture. Lagi mong iniisip, oh Lord, rapture na. Oh Lord, rapture na. Oh Lord, rapture na. Lagi mong iniisip, Lord, magdarating ka na. Kukunin mo na kami mga believers mo. Araw-araw yan. Araw-araw yan. As if daily, on a daily basis, you're expecting Jesus to come for us na. Okay? Hindi na yung tipong nagluluwat o natatagalan. Sa atin wala na yun kasi alam natin, ang 1,000 taon katumbas ng one day kay Lord Jesus. Okay? So masaya ang Kristiyano. Meron tayong inaasahan. Okay, ano naman yung second coming? Ito naman po maganda. Pag nag-rapture, pasok na ang 7 years of tribulation. Dalawa pong phase yan sa tribulation. Yung first 3.5 years, tribulation lang po. Pero yung Great Tribulation, matindi yan. Ayan na po yung bagsik o ng puot ng Antikristo sa mundo. Pero mas mabagsik ang puot ng Diyos kasi papasok na po dyan sa Great Tribulation. Halo-halo na po yan dyan. Alam na po natin yan, hindi naman natin detalye yan. Pero right after that, pagka dumating na yung tawag ng kapuspusan ng kalahat-lahatan para sa mundong ito. Ibig sabihin, pag dumating na yung sa punto ng masyado ng masama, ang Antikristo talagang, ayan, darating na si Jesus after 7 years. Okay? After 7 years na yon, darating na siya sa the end of 7 years of tribulation. Ito na po yung second coming. Ngayon may tanong po ako, sino yung kasama ni Jesus sa second coming? Ang mga believers niya. Ang mga born-again Christians. Tayo yon. Hindi mo ba? Itong present world na ito, sabi nga ng Bible ewan ko lang po kung saan eksakto sa Bible. Sabi niya ganyan ang ating present na mga pinagdadaanan, paraphrase ko na lang, hindi ko alam eksakto Ang ating mga present na pinagdadaanan, nothing compares kung ano yung magiging tayo. Di ba? Pagkasama na natin si Jesus. Kaya kung may mga bagay dito sa mundo, parang umaasenso yung mga unbelievers. Alam niyo yun ang tanong sa akin, bakit parang umaasenso yung mga unbelievers? Tayo mga born-again Christians seemingly left behind. Well, nakahula po kasi yan sa Bible. Ang sabi po ng Bible, mas wise ang mga unbelievers kesa sa mga believers. Si Jesus po ang nagsabi yan, sapagkat ang mga anak ng mundong ito, yan ang sabi sa ibang salin sa Tagalog, ang anak ng mga taga-mundong ito ay mas matatalino kaysa sa mga anak ng kaliwanagan. Tayo po yung anak ng kaliwanagan pero yung mga anak ng kadiliman, parang mas matatalino, mas sila, mas mga wise. Kasi taga-mundo sila, kaya dito sa mundong ito lang ang kanilang tahanan. Kaya dito, parang nagpo-prosper sila, magagaling sila dito sa mundong ito. Biblia po ang humulan yan at salita ng Panginoong Jesucristo talaga.
Okay? So, ayun lang po. May blessed hope tayo. Huwag tayong maiinggit sa mga unbelievers kung nagpo-prosper sila. O may business yung isang unbeliever. Mayaman na nga, may business pa. Pero unbeliever naman. Huwag kang mainggit. Sharean mo ng good news para yung kayamanan niya, pag na-sharean mo na born again yan, i-share din niya sa ibang mga nangangailangan. Mas importante ang salvation, igit kanino pa man, kaysa sa kung ano pa man meron dito sa mundo. So, anytime po rapture na, ito po, flash report. Iba nagbabalita, may bagyo. Ako, anytime now, rapture na. Bye-bye.